Good morning mga friends! Kita naman tayo ngayon, no? Ating topic ko sa ngayon ay ang sa present. Kung ang gawin natin sa ngayon, no? Kaya ang important, no? Yan ang ating bigyan atensyon ang atin ng present, no? Kung ano ang mga hindi okay sa buhay natin, kailangan na natin i-eliminate yan at baguhin natin. Stay out of your own way. Yan ang ating gawin. Mas stay out tayo sa ating way na hindi nang hindi tamang daan ang ating tinatahak, no? Kaya kailangan ma-apply natin sa ating buhay ang na-lecture na natin na kung anong ating erase sa takbo sa ating buhay para maging maganda at successful tayo. Katulad ng kung example natin na ito ang napaka-best at napakaligaya natin kung ang bagay na ito ay eliminate natin sa buhay natin. Ano ba ito? Napakahirap ba sagutin? Hindi. Madali lang yan. Yan ay ang ating sickness, no? Ating mga sa ating katawan, ang lahat dyan na mainog, ipa-repair na, no? Ipa-repair na natin para wala na tayong problema, no? Yan ang atin. Ang isa pang problema natin ay isang problema natin, no? Yan kung kisya ang ating behavior, no? Na kailangan natin sa present time natin i-eliminate yan. At ang isa pang very problem gid natin sa buhay natin ay ang debt, no? Utang. Kay kung marami kang utang, hindi ka happy sa life mo at hindi ka makatulog ng mahimbing. Isa sa dahilan na nagkusa atin ng sakit, no? Kay kung hindi ka matulog, anemia, dyan, hindi naman gusto natin ito, mga leukemia o anong mga sakit na hindi na natin maagapan. Kaya yan ang ating napaka-easy na gawin, no? Sa ngayon, ang ating gawin, yan ay eliminate natin. Una sa lahat ang sakit at saka ang debt, ang utang, no? Pag wala na tayong utang, ay napaka-happy natin, always smile. Napakaganda natin, no? Ay smile lang always. Kaya kung na-angry tayo, pangit. Always suplada yan. Hindi tayo maging kaibigan sa kanya, kaya suplada, no? Yan ang tingin sa atin na mga tao na gusto mga friends sana sa atin galing kahit dahil problemado ka always ka na lang sad ang tingin, no? At alam ng lahat na problemado ka na kaya sa expression pa lang ng face mo, alam na. Ako alam ko. Ang tao tulala, alam ko may problema siya. Kung tao ikipoy pang always at yan parang walang ano ba,
walang anong utak, walang anong laman ang utak. Yan ang picture ng taong problemado. Yeah? Kaya huwag, kung mayroon ka kaibigang ganyan, huwag mo siyang kausapin. Kaya ikaw ang anuhan dyan, maapektuhan yan, ikaw ang maging kaaway niya. Kaya huwag, pag-approach mo sa tao, itingnan mo muna ang face niya. Kung nakasmile siya, ibig sabihin, hindi ka delikado, hindi ka magalitan yan, no? Kaya nakasmile, yan na, kwento ka na, o kung may kailangan ka sa kanya, hindi naman direkta, kundi nang nablang medyo mas story ka na may connection sa problema mo, at yan ka na, pwede tayo makairam ng pera, yan ka na pupunto. Yan ang ating technique, no? Yan ako, technique ko ganyan. Kung anong gusto ko sa kaibigan ko niya, na gusto kong ano niya, yan ang aking technique, na hindi sa makaindi, no? Kaya mga friend, napakadali lang pala. Kaya sa ngayon pala, baguhin na natin ang takbo ng buhay natin. Kahit hindi na ito sa future, kundi sa present ang ating tapiko sa ngayon. Gani, stay out of your own way. Kung ang ating way ay, yung ang ating way ay sama-samang daan, straight muna natin ang daan natin. I-erase ang ng mga ang nagpa sa ating daan na hindi maganda. Erase yan, eliminate yan at apply ang bagong technique sa behavior natin na napakalaking tulong sa buhay natin. Hindi ka sa sarili mong desisyon, hindi ka yan. Kaya kung sa tingin mo daw nagdagdag problema pa, kailangan natin hindi ituloy. No? Hindi ituloy. I-eliminate natin yan at i-apply natin ang ibang technique na makapaano sa atin takbo ng buhay natin. Hindi nga dyan ka na lang nang hindi correct, sige ka lang na sige, hindi maganda ang result, no? Hindi ang ibang maapektuhan, kundi ikaw mismo. Gani, looking outward tayo, magbago tayo ng ating taktika sa buhay, no? Nang path without obstacle don't lead anywhere, no? Kung walang obstacle sa atin sa ating takbo ng buhay napakaganda ng takbo ng buhay huwag nating pabayaan na sa isang iglap nagbago kay sa wrong decision natin. Kaya antes tayo magdesisyon, i-analyzean muna kung anong result, maganda o failure tayo, para hindi na natin maibalik kung andyan na siya, no? Kaya makakuha na tayo, maumpisa naman tayo, kahit nag-wrong tayo, balik tayo sa number 1. Imbes na mga panata, highest na no? Balik tayo sa number 1 tungod sa desisyon natin na hindi maganda. Kaya na path without obstacle don't lead anywhere.
Kay may butsakol na para mapabago natin ang ating desisyon kay hindi pala maganda ang pinuntahan. Don't measure yourself with another quote, no? Yan. Ano natin ang sarili natin, no? Hindi kay ano natin ang ibang na ay maganda ang ano. Isundin natin na tayo rin ang ma-failure. Hindi mo alam, failure pala sila. Sa tingin mo successful, iyan, in-apply mo sa buhay mo na napakalaki ng dagok sa buhay mo. No? Katulad ng sinabi ko sa inyo, na mga marami ng pera pero nagnegosyo ng hindi alam, nagpunta sa zero ang money. Imbes naglago pa, nag-bankrupt. Kaya huwag gawin ang mga ganyan desisyon natin. Yan sa ngayon natin i-apply, hindi yan ka sa future, no? Kaya yan ang invest and others. Now, invest others, no? Pero i-ano mo ng mabuting tao, no? Hindi mangloko, no? May tayo, may nang kasusyo na yan. Dahil sa kasusyo natin na sa sarili yan lang sa sarili yan lang mga ang pribilehyo, hindi mo alam na sa kanya mo lang ipinakatiwala, kailangan dyan ka rin kaya mapiktuhan ka, no? Hindi, huwag yan. Maghanap ka ng content na ng hindi ng manluloko, no? Para maglago ang money mo, no? Yan ang ating ibig sabihin ng kasusyo. Hindi naman tayo ng taong sa tingin ang lahat ng tao ay masama, lukuhin tayo. Hindi naman ganyan, no? Marami ang mabait at matulungin. Kaya huwag kayong matakot. Kay hindi yan. Ha? Ako na appointment. Hotel. Biyernes. Biyernes na. Kay subong aras doktora ma-attend pa sang demo sang bagong machine. Ate, sige. Kay Biyernes na lang ko, no? Biyernes na lang Kay ta. dapat subong mo. Oo. Tinanawag ang sekretarya nga, ma'am, Hindi lang anay. nang cancel ang anay, ma'am, kay Friday na lang ang ni doktora kay may nag-abot nga bagong machine, i-demo pa nila. Ate, sige. Ha? Sige ka. Thank you. Yan. No, ang friend ko yan. No, kaya yan, no. Balik tayo sa ating message, no? Lecture natin. Na, you don't learn anything while you're talking. Ito nga, sakto to. Hindi ka magsagad talk ko ang nagalecture, nagatalk. May kausap tayo kay hindi natin naintindihan kung anong sinabi niya, no? Yan, no? Ito, you don't learn anything while you're talking. Yan nga akin, nangyari sa akin, no? Maganda sana ang result. Nag-wild ako kay akala ko insult sa akin o masama sa akin ang sinabi. Nabulyaso ako ang naperbisyuhan. Ako ang talo. Kaya huwag niyong i-apply yan. Huwag niyo akong isundin, ha? Kay failure yan. Nakita niyo na sa akin, failure ako. Kay hindi ko pa natapos ang sentence na pabor sa akin ay ang message na o ang sinabi na
masakit sa damdamin ko ang ara sa isipan ko, kaya na-failure ako. Kaya sorry, Git, pero ako rin ang natalo. Kaya huwag niyong i-apply sa buhay niyo yan. Kaya ako na ang example na sana maganda ang result sa aking buhay. Pero ako ang nag-cause ng damage. Kaya huwag niyong sundin ang aking example. Kaya ito, no? Kung ikaw, may kaibigan ka o kung may meeting kayo, huwag kang sa tok, busat sa tok. Kay sila na ang important karakter dyan, hindi ikaw. Kaya huwag kang intra o participate. Kay hindi yan maganda result. Hindi mo maintindihan. Ikaw ang talo kay hindi mo naintindihan ang ginlecture sa atin. Kay talk ka lang ng talk na mas marami pat ang talk mo sa atin ng atin nag-message sa atin, no? Atin lecturer. Sa huli, ang mga kasama natin na kinig ay naka-perfect sila, ikaw zero, failure. Kaya yan dahil ikaw ang nag-create ng failure mo. Kaya marami kapatok sa lecturer natin, imbes kaya yan ang namakinig ka at tandaan mo kung ano ang answer, ano ang makatulong sa buhay mo, ang inyong ang inyong meeting, no? Kaya yan ang ating gawin na kung may nag-talk, listen mo na. Pag finish na siya at roll mo na ang talk, ikaw na, kung naintindihan mo na kung anong ibig gusto yang gawin mo o gawin nyo nga nakakinig sa inyong meeting o lecture. Kung may kayo, may ganina may mga kung bago kayo ma-apply sa trabaho, kung anong gawin sa trabaho, no? Na yan ang ating gawin mula ngayon. Kung may nagkausap tayo, huwag muna paano-ano na ikaw katulad ko makinig sana ako sa mga sinabi sa akin sa message dito. Ako sagot o may keep quiet lang, keep quiet. Yan na mula ngayon, keep quiet na ako. Kay ako ang natalo at ako ang kung sa ako ng gun, ako ang bulyaso o ako ang na matay. Kay ako ang sa create ng kapalpakan sa buhay ko. Kaya yan ang important na makinig tayo sa usap natin. Antayan matapos siya kung hindi mo nagustuhan, i-react ka, pero finish na siya sa explanation. Okay ba sa inyo? Yan ang gawin natin mula ngayon. Kaya present ang ating kailangan para i-apply natin sa buhay natin ngayon. Kaya mga friend, advice ko yan. Kung may nakausap ka, keep quiet muna, huwag
na mas bright ka pa sa nag-lecture sa atin. Seminar ito, kailangan pakinggan natin kung ano ang topic ko. Huwag tayong magtapiko ng malayo sa na seminar natin kay mapahiya ka. Kaya yan ang gawin natin. Alam nyo na, keep quiet muna ha kung may salita in front of you. Yan ang gawin natin ha. Hindi tublok lawi, no? Tublok lawi sa amin yan sa Bisaya. Tublok lawi, no? Na papansin ka na ikaw may pero yan nagalit ang mga nakinig na hindi na nila maintindihan ang ating seminar dahil sa katok-tok mo. Kaya nang hindi na tayo, ang gawin na natin, magbagong buhay na tayo, bagong behavior na tayo, makinig muna sasabihin kay katulad ng iba nga dahil sa galit hindi na nag-explain ang walang kasalanan, pero sa tingin ng tao napiktuhan ang siya ang may kasalanan, kinuntok niya. Pero nasuntok yan nalaman niya na walang kasalanan ang tao yan. Di anong mabawi mo pa ba ang black eye niya? O mapabago mo pa ba ang black sa mataya? Hindi na maibalik sa normal. Matagal na 1 month pa siguro. Kaya yan ang important sa atin na makinig muna sa sinabi, maski kaaway mo pa siya. Keep quiet muna. Makinig kung inaano kayo sa barangay, barangay captain dyan, kayo na magpatawaran na, makinig. Huwag sa galit mo ikaw ang bida, ikaw maraming salita na walang kabuluhan, kundi kuwan pa ng galit ng kaaway mo na imbes na mariglo na, kaaway pa rin. Maski andyan ang barangay captain, sa amin ang barangay captain, ayoko na, hindi ko na kaya ang mga taong ito kay sila mismo hindi gustong mariglo. Kaya bahala na kayo sa buhay niyo. Kung magpatayan kayo, magsuntukan kayo, bahala kayo. Huwag natin antayan na ganyan ang barangay captain ang magsabi sa atin, soko na siya. Kaya kung soko na siya, kay Maricor, soko na siya, punta tayo sa police department. Gusto mo ba? May record ka dyan sa police department na kung ma-apply ka sa trabaho o punta ka sa abroad, hindi ka makaalis kay may record ka ng masama. Kaya yan. Sino ang nadamage? Sino ang natalo? Kundi ikaw. Kaya yan. Huwag kung ginariglo, huwag nang mag-kipwet muna. Pabayaan muna at saka ka na lang kung ikaw na agsiling ng barangay captain o Cherlita, ano ang sa side mo, ano ang masabi mo. Diyan ka na rangkada. Kay akwan mo na nang na-assign na sa iyo, iyon na ikaw na ang pangalan mo na sabi na ikaw na ang
mag-explain ng side mo. Kaya yan, my friend, kaya from now on, bago na natin ang ating behavior. Makinig muna kung sino ang sinabi ng barangay captain na mag-explain, pakinig muna. Ikaw kay hindi ka ang kaaway ang inuna. Ikaw makinig ka, pabyaan mo, hindi kay may ikaw ang walang kasalanan, arangkada ka na agad. Kaya sige lang, keep quiet muna, kaya hindi maganda ang result. Imbes wala kang kasalanan, maging makasalanan ka na tungkol sa ginawa mo hindi wasto. Kaya yan, wala ngayon makinig kung ano ang sinabi ng kausap mo, maging sino man. At saka kung mapinis na siya, next ka na. Para magkaintindihan tayo. Huwag na, ikaw lang always, hindi na kuya ang side ko, hindi ko na mapaalam. Ayoko na magpariglo. Ano ko na siya, police department. Imbes na riglo na ng barangay captain, punta sa kung daw hindi pagid mariglo, punta sa court. Hindi lang ang ating reputasyon na ang magiba, kundi ang mali natin. Kaya ang mga attorney dyan, yan mahingi ng bayad sa kanila. Kaya yan, tayo ang nag-create ng sarili natin ng failure sa money at sa ating record. Failure na tayo. Kaya yan ang napaka-the best na i-apply natin sa buhay natin, na kung may tayo, kausap tayo, pakinggan muna. At saka ka na lang mag-react kung hindi wasto ang sinabi. Kaya mga friend, mula ngayon, i-apply na natin yan. Thank you. Don't let things stick to you. Hindi ang ating sa stick tayo kung daw medyo naka-damage sa'yo, eliminate natin yan. Kaya yan ang ating gawin. Be the first to forgive. Yan pagit ang the best sa life natin. Kaya ang ito ang ating kwento. Nagpapunta sa atin sa daw medyo makapatay tayo ng tao o makapadjel tayo ng tao, no? At napadjel sa atin o makapatay sa atin, ang sa atin, the first to forgive, ang hindi natin pa-forgive sa maliit na bagay, hindi tayo nagpasensya. Mapunta sa malaking awayan. Kaya hindi nag-forgive ang isa't isa, mapunta sa away. Walang ariglo. Maski sa kurti pa, wala tayong way mananalo, way talo. Parehong mga suplada, no, na hindi magpariglo, kay kala nila sila, may power sila, no? Pero nagkamali sila. Yan ang hindi wasto, no? Na hindi ka mag-forgive. Kaya alam natin, yan na, hindi. Nakalimutan nyo na ba? Na yan na ang patakaran ni Lord Jesus, na ating Savior, na ating
Master Boss Supervisor at ng Savior at Hilit. Yan ang rule yan, na magpatawad. Kaya, ultimong tao lang kayo. Bakit hindi kayo magpatawad? Lord Jesus, panahagad natin, bakit nagpatawad? Mahiya kayo. Kay tao lang tayo. Kailangan ang katawaran ibigay na. Kaya ang punta dyan, kung hindi kayo magpatawaran, antayan kung saan ka dadaan at doon ka tudasin, no? Kaya punta sa sementeryo o jail ang takbo ng buhay natin kung walang patawad. Kaya yan ang kailangan. Sa maliit at malaki bagay, kung mag-sorry ang nagkamali sa'yo, patawarin mo. Kaya yan ang solusyon para magkasundo kayo. Wala ka ng kaaway, friend na lahat, no? Kaya yan ang i-apply natin sa ating buhay ngayon. Una ka na. Maski siya pa ang may nagkasala, ikaw na ang mag-iingi na patawad. Ikaw na ang mag-iingi ng patawad, no? Ng forgive. Kay napakaganda ng tulog natin kung wala tayong kaaway. At maski ka binasaan ka punta, walang mangyaring hindi maganda sa iyo. Kay walang taong kaaway mo na magantay sa iyo, suntukin ka, black eyein ka. Dalawang black eye. Akala ng mga tao sa malayo, kwan yan, sunglass yan. Pero pagdating ng pagka face to face nyo, tumawa sila, kay black eye pala. Kaya, wag natin gawin yan. At nahingo tayo mga clown, clown tayo. Kasi, akala ng tao sa malayo, kung black eye, akala natin sunglass yan. Pero pag face to face na, black eye na pala. Kaya, huwag natin antayin na ganyan ang mangyari, no? Kay patawad na. Yan man ang okay. Kamayan natin siya. Okay, wala na yan sa akin. Pinatawad na kita. O kung may kasalanan na sa'yo, patawaran mo din ako. Fairness na tayo, friend na tayo. Yan ang solusyon natin sa atin ng para wala tayong kaaway. Maski sa analisa mo ang hindi lang madamit ang sarili mo na mapatay ka o mapunta ka sa jail, kundi kung hindi ka magpariglo ang record mo sa police department na siyang danyo sa buhay mo, no? Sana kung ma-apply ka sa trabaho, hindi ka matanggap, kay basagulero ka o hindi ka na maka-abroad, kay baka doon maging wild o magkwan ka, very brave ka doon at marami ka pang maperwisyo. Sino ang natalo? Sino ang nawalan? Kundi ikaw na hindi nagpatawad. Kaya kung maliit ba lang, maliit at malaki ang kasalanan ng taong kaaway mo, patawarin na. Kung may siya ng hindi bala siya may pride siya, hindi siya mag-surrender sa'yo, ikaw ang surrender sa kanya, bisan siya pa ang may kasalanan. Kaya ang gusto ni Lord Jesus sa atin, tawarin ang nagkasala sa iyo, no? Yan, sundin natin si Lord Jesus na patawarin ang ating mga kaaway, no? Yan ang apektado, tayo rin.
tayo rin ang mag-create na sarili nating kamalasan. Kaya ang record natin, dyan na damage na yan sa ating apply sa trabaho o apply pa abroad. Damage na yan sa maliit lang sana ng mga gulo na kung nagpatawaran na walang record, walang na-damage sa isa't isa. Kaya yan ang ating gawin, ha? Sa maliit at malaking kasalanan, patawad ang kailangan. Kaya yan ang ating usapan, no? Yan ang ating gawin, no? Ano pa? 35 na. There are good sheep and bad sheep, but nano ko no, best sheep are our friendship. Ito ang solusyon natin sa ating message sa ngayon na patawad, no? Patawarin natin ang nagkasala sa atin. Huwag nang ikaw na ang maunab sa may siya pa ang magkasalanan. Kaya yan. Kaya ang the best sa atin ay ang friendship. Kaya yan ang ating gawin. Kaya yan ang ating lecture sa ngayon. I-apply natin yan sa ating buhay sa ngayon. Kaya yan ang the best na ang the best na gawin natin sa ating sa ating buhay sa ngayon. Kaya mga friend, maano na tayo sa ating time, no? Para okay na, no? Kaya yan ang gawin natin sa ngayon buhay natin, no? The work on that. Kaya yan ang ating gawin work natin, no? Kaya yan ang ating topic ko sa ngayon, mga friend, i-apply natin yan sa ating buhay. I-count mo ang God blessing. Don't discount them. Ang God blessing sa atin, don't discount din sa mga hindi magandang mga mangyari sa buhay natin, no? Kaya i-discount natin yan ang hindi magandang ang ating blessing na punta bulyaso sa wala. Kaya God count God blessing, don't discount them. Kaya yan sa mabuti na maika-income tayo, hindi kay maka-damage tayo, no? Hindi tayo nagdagdag pera tayo, nagminus pera tayo. Nabaligtad yan. Kaya trust God too much. Makakuan tayo trust sa God kasi matulungin yan. Hindi yan napabaya sa atin, basta nakapray lang tayo. Kaya pray always. Yan ang kailangan natin, no? Ma-pray tayo. Kay yan, baka nakalimutan nyo. Yan ang ating kailangan sa ating matagal na natin na hindi na nalagay sa utak natin kung ano ang requirement na passport sa heaven. Yan ang prayer. Ang read tayo ng Bible, go to church, ang ating pinaka-important sa lahat, ang 10 Commandments
na i-perfect natin. Kaya yan ang patakaran ng ating Savior. Si Lord Jesus na ma-save sa atin. Kaya siya ang ating judge, no? Siya ang maghatol sa atin. Kung anong nagawa natin dito, i-analyze yan. At doon tayo husgahan. Kaya yan ang ating gawin sa ngayon. Listen, ang ating ng ng mga requirement sa passport and event. Yan ang ating important na inaano natin na noon yan na ang requirement sa atin sa umpisa ng ating ng mga lecture, no? Pero ito ngayon, sabi ko naman, ha, yan na ang gawin natin, ha? Yan ang ato na ng na natin, no? Sadyan sa ating 10 commandments ang magpatawad sa mga kaaway, no? Yan ang gawin natin. Sadyan sa atin i-apply sa ating lecture sa ngayon. Kaya my friend, thank you Git sa pakikinig niyo sa akin. Sige na, love you. Sige, thank you very much. Oh, yan na. Ano. Kaya mula ngayon, magiging mabuting tao ka na. Ha? Oo, dali lang. Papalaw ko na yun. Ano?